Belen? Walang hiya kayo. At ikaw, Herman, itong sa'yo. Belen, magpapaliwanag ako. Pakinggan mo muna ako. Magpapaliwanag ako. Belen, magpapaliwanag ako. Wala na kayong dapat ipaliwanag. Nahulihan namin kayo sa akto. At ito ang tandaan mo, Herman. Ididimanda ko kayo. Huwag, Belen. Baka makarating sa asawa ko. Maawa ka naman sa akin. Patawarin mo ako. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Dayana, anak, may bisita ka. Nandiyan na naman si Alan. Yan ang maliligaw mo na, matyaga, no? Tama po kayo, Inay. Lagi niya akong ninadalaw. Pero hindi naman pwede na sagutin ko siya kaagad. Baka isipin niya na ang dali akong makuha. Ay, tama yan, anak. Kailangan na kilatisin mo mabuti ang kanyang ugali. Baka ba itinatago siyang masamang asal? Ay, syempre, nanliligaw pa lang. Kaya puro magandang ugali ang ipapakita sa iyo. Opo, Inay. Huwag kayong mag-alala. Dahil pag-aaralan ko muna ang ugali niya kung magkakasundo kami o hindi. Ang dapat mong gawin, anak, para hindi ka niya maduko at hindi ka magsisisi kung magkamali ka sa pagsagot mo sa kanya. Opo, Inay. Susundin kong lahat ang bilin niyo. Alam ko naman na kapanganan ko ang iniisip nyo. Kaya kailangan na makilala kong mabuti ang pagkatao ni Alan para hindi naman ako mapahamak sa bandang huli. Oo, anak. Ay, siyempre, kailangan naman kitang ipagtanggol para hindi ka maloko ng isang bandiligaw mo. Kaya sana, makinig ka sa mga sinasabi ko sa iyo. Opo, Inay. Salamat po sa pagmamalasakit ninyo sa akin, Inay. Salamat po. Diana, nandito naman ako para i-ari sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Sana hindi ka magsawa kung lagi kitang dinadalaw dito. Alan, alam ko na tapat ang pag-ibig na sinasabi mo. Pero sana, bigyan mo pa ako ng konting panahon para pag-isipan ang bagay na yan. May 2 buwan na akong pabalik-balik dito sa inyo. Kaya kung pwede sana, gusto ko nang malaman ang kalagayan ko dyan sa puso mo. May pag-asa ba ako, Diana? Nagmamadali ka naman. Paano kung sasabihin ko na maghanap ka na lang ng ibang babaeng liligawan mo dahil hindi pa ako handa na makipagrelasyon? Ha? Diana, sana ay... O, tignan mo yan. Tumulo-tuloy ang luha mo. Ikaw kasi, nagmamadali ka. Pero kung makapaghintay ka, siguro hindi ka mabibigo. Kung mamadaliin mo ako, asahan mo, mabibigo ka. Diana, respetuhin ko ang sinasabi mo. Basta huwag mo akong pagbawalan na dalawin ka. Babalik na lang ako sa ibang araw. Sige, Diana, hindi na ako magtatagal para hindi ka na mapuyat. Alis na ako. Sige, Alan, mag-ingat ka. Ano? Nakita mong tumulo ang luha ni Alan kagabi? Bakit naman? Papaano kasi? Ang gusto niya, sagutin ko na siya. Nagmamadali. Yun ang ayaw ko. Kailangan na magtiyaga muna. Kung hindi, maghanap na lang siya ng ibang liligawan niya. Ay, ang ibig mong sabihin ay binigo mo na siya dahil sa inaalay niyang pag-ibig? Ha? Hindi pa naman. Binigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon. Basta maghintay siya. Pero kung madaliin niya ako, talagang mabibigo siya. Oo nga pala, friend. Tamang-tama at pumunta ka rito dahil iimbitahan kita na pumunta dito sa linggo. Ha? Ano bang okasyon, friend? Di ba? Matagal pa yung kaarawan mo? Kuwan kasi, friend.
Mamamanhi ka na ang nobyo ko na nanggaling sa abroad. Ha? Ikaw ha? Naglihim ka na sa akin. Kilala ko ba siya? Hindi friend. Dahil matagal siya sa abroad. Pero, taga dito rin sa ating lugar. Ha? Ano bang pangalan niya? At sino ang mga magulang niya? Si Herman. Anak ng dating kapitan natin dito. At kapisado ko ang galing niya. O ano? Aasahan kita ha, friend? Mabuti pa si Belen. Mamamanhi ka na yung nobyo niya. Nahulaan ako. Pero mahirap naman kung agad ko naman nasasagutin si Alan. Dayada, ano bang iniisip mo dyan? May problema ka ba? Ha? Kayo pala, inay. Wala naman po. Kaya lang, naiisip ko kasi na mamamanhi ka na kay Belen ang nobyo niya sa linggo. Ganun ba? O bakit? Inimbitahan ka ba niya na pumunta roon sa bahay nila? Opo, inay. Pero nakakaingit naman siya dahil ang nobyo niya ay isang balikbayan. Hindi siya maghihirap sa buhay. Ay, oo, Dayada. Sana, makatagpo ka rin ng ganoon. Tabay matatag na hanap buhay. Pero si Alan, dito lang siya nagtatrabaho sa bayan. Ang ibig niyong sabihin, inay, hindi niyo gusto si Alan na maging nobyo ko? Ay, hindi ko alam. Dahil hindi ko pa kabisado ang ugali niya. Pero ikaw naman ang magdesisyon. Kung gusto mo siya, di wala kaming magagawa ng itay mo. Huwag kayo mag-alala, inay. Iniisip ko rin ang aking kinabukasan eh. Anong malay natin? Baka may darating na magiging kapalaran ko. Kaya hindi pa sigurado kung sasagutin ko si Alan o hindi. Ay, ikaw ang bahala, Dayada. Dahil ikaw ang gagawa ng iyong magandang buhay. Kaya mag-ingat ka sa pagpili ng iyong mamahalin. Ano, Belen? Pahay ka na ba sa itinagdang araw ng ating pagpapakasal? Oo, Herman. Maganda naman ang buwan at ang petsa. Kaya walang problema. Alam mo, ang plano ko na pagkatapos ng kasal natin magtatayo tayo ng maliit na negosyo. Dahil ayoko nang bumalik sa Saudi. Maganda yung naisipan mo, Herman. Para magkasama tayo habang buhay. Siya nga pala. Halika doon sa kinaroroonan ng aking matalik na kaibigan. Ha? Sino yung sinasabi mong matalik na kaibigan? Sige, ipakilala mo siya sa Ayun akin. siya, sa tabi ni Itay. Yung pula ang damit. Ha? Siya ba? Maganda pala siya. At may kamukha siyang artista. Si Alma Moreno. Ano? Aray ko, Belen, tama na. Huwag mo na kong kurutin dyan. Masakit Pinuri ko lang naman yung kaibigan mo Nagagalit ka na. Sa bagay, ganyan ang gusto ko. Nagsiselos. Yan ang palatandaan na mahal mo ako. Gabi na. Hindi ba yata umuwi si Diana hamon na? Saan ba nagpunta yun? Ay, nandun siya sa bahay ng kaibigan. Dahil namanhikan ang nobyo de Belen. Ganun ba? Naku, di may kainan doon. Sana naman may mga matira na pagkain para may maiuwi si Diana para sa atin. Ay, oo naman, Adong. Alam mo naman si Diana, kung may okasyon, ay inuuwian niya tayo ng makakain natin. Kaya huwag kang mag-alala. At sigurado, may dala na pagkain yun. Teka, sino ba naman yung mapapangasawa ng kaibigan niya? Kilala ba natin? Ay, hindi ko pa alam. Dahil hindi naman nasabi ni Diana kung sino yung nobyo de Belen. Hindi bali. Pag-uwi ni Diana ay malalaman natin kung sino ang mapapangasawa ni Belen. Sige. Halika na doon sa kusina at maghapunan na tayo para maaga na tayo makapagpahinga. Diana, matagal na ba kayong magkaibigan ni Belen? Parang hindi yata kita nakikita noon. Oo, Herman. Mula pagkabata, magkasama na kaming dalawa. At magkaklase kami mula elementarya at high school. Pero nagkahiwalay kami dahil sa Maynila siya nag-aral. Ganun pala. Teka, may nobyo ka na rin ba?
sana nandito siya para sama-sama tayong mamasyal. Hayaan mo, sasabihin ko sa kanya para makilala mo rin ang nobyo ko. Sigurado na gwapong nobyo mo na. Dahil maganda ka kasi. At mabait pa. Aba, mabait naman ang kaibigan ko at mapagmahal, di ba? Oo naman. Dahil nakati siyang maghintay sa pagbabalik ko. Binuin mo, 3 taon ako nagtrabaho sa Saudi. Alam mo ba, Herman, nagulat ako nang sinabi ni Belen na mamamanhikan ka na dahil hindi niya sinabi sa akin na may nobyo na pala siya. Ano? Bakit naman tinago niya sa'yo? Samantalang, malalaman mo rin. Yung ikakasal na kami, hindi ma? Hindi ko pa siya natanong kung bakit hindi niya kaagad sinabi sa akin na may karelasyon na siya. Samantalang lahat naman ng lihim ko sinasabi ko sa kanya. Alam ko na. Baka kinahihiya niya ako na nobyo niya. Dahil hindi naman ako masyadong gwapo. Gwapo ka rin naman At may matatag na hanap buhay. Siguro, malaking halaga ng pera ang iyong naipon, ano? Dahil biruin mo, 3 taon na nagtrabaho ka sa abroad. Awa ng Diyos, meron din. Kaya lang, magninegosyo na kami ni Belen para hindi na ako babalik pa ng ibang bansa. At magkakasama kami habang buhay. Mona, pupunta ako sa tindahan at may bibilhin ako. Ikaw, baka may gusto kang ipabili. Sabihin mo na sa akin. Ha? Ano bang bibilhin mo? Kabida, hindi ka pa ba nabusog sa kinain natin? Kon muna, gusto kong uminom. Kahit isang serbesa lang. Para madali akong makatulog. Sige, bumili ka na. Para hindi ka na makipag-inuman sa mga nasenggo dyan at magkutungan ka pa. Ikaw naman. Pakikisama lang yun muna. Pag meron ka, kailangan na magbigay rin ako ng idagdag sa pambili ng iinumin. Para hindi sila magsawa na kasama ako. Ay, sobra naman. Kung iinom kayo, para pag nauubusan na kayo ng alak. Sana, huwag kang magipag-inuman sa mga nasinggero na para bang tubig lang sa kanila ang iniinom na alak. Hindi sila kontento hanggat hindi sila nalalasing. Sige, pumunta ka na sa tindahan para makauwi ka agad dito sa bahay. Sige, bigyan mo na ako ng pambili para mabili ko na ang serbesa na iinumin ko dito sa bahay. At hindi ako makita ng mga kainuman ko. Ano friend? Kailan naman kayo pagkakasal ng iyong napupusuan? Hindi ko pa nga siya sinasagot. Pero alam mo, friend, gusto ko siya. Kinikilatis ko nga lang ang kanyang ugali. Baka may tinatago na hindi ko gusto. Sa bagay, mas mabuti yung sigurado ka sa pipiliin mo para hindi ka magsisi sa bandang huli. Tama ka dyan, friend. Alam mo kung pwede lang, ang gusto niya, sagutin ko na kaagad Pero alam mo naman ang kaugalian natin. Kailangan na timbangin muna nating mabuti. Kung siya talaga ang tinitibok ng puso, di ba? Ay, oo naman. Di naman pwede na basta mo na lang sagutin kung hindi mo siya mahal. Kaya dapat mong sagutin ay yung minamahal mo at nagmamahal din sa iyo. Totoo yung sinabi mo, friend. Sa bagay, hindi pa naman ako nagmamadali na magkaroon ng nobyo. Dahil istorbo yan. Kung naging magyayaya, mamamasyal, ayaw ko ng ganun. Hayaan ko muna na maghinday kung talagang mahal niya ako. Ano ka mo, Alan? May plano ka na mag-abroad? Oo, Diana. Kaya kung pwede tanggapin mo ng pag-ibig ko. Para naman may inspirasyon ako na mag-abroad. Hindi ko pa sana tatanggapin ang inaalay mong pag-ibig. Pero sinabi mo na pupunta ka ng abroad. Kaya, sige, tinatanggap ko na ang inaalay mong pag-ibig. Totoo? Totoo, Diana? Salamat, Diana. Maraming salamat. Alan, tawag mo ako. Baka madatnan tayo ni Itay. Matagal pang uwi yun. Dahil nakita ko sila na nag-iiuman sa harap ng tindahan. Diana. Alan. Diana. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy,
pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Tama na, Alan. Baka uuwi ng itay ko. Madot na niya tayo, nakakahiya. Sige, Diana. Ngayon ay may inspirasyon na ako. Pag-abroad muna ako at mag-iipon. Saka tayo pakakasalagan. Sana, ingatan mo ang pagmamahal ko sa iyo, At ayokong sirain mo ang pangako mo sa akin. Mahal na mahal kita, Diana. Kaya imposible nang gagawa ko ng makakasira ng ating relasyon. Salamat. Kung tutuparin mo yung sinabi mo, hindi mo ako ipagpapalit sa iba. Kung nasa abroad ka na, baka maghanap ka pa ng iba, dahil malayo tayo sa isa't isa. Hindi mangyayari ang sinabi mo. Ikaw lang ang babae dito sa puso ko. At babalik ako para tuparin ang pangako ko na pagkakasalan kita agad pag makaipon na ako. Alam niyo, Inay, nainggit yata si Alan dun sa asawa ni Belen na balikbayan. Ay, mabuti naman kung nag-iisip na mag-abroad para madali siyang makaipon at mabigyan ka ng maginhawang buhay kung mag-asawa na kayo. Yun din ang inisip niya, Inay. Nahihiya raw siya na magpakasal lang kami sa West. Kaya samantalahin niya ang pagkakataon na tulungan siya ng kanyang pinsan na nasa abroad din. Ay, kung ganoon, madali siyang makakapunta sa abroad kung may tutulong sa kanya. At hindi siya basta nag-aasawa nang hindi siya handa. Opo, Inay. Alam niyo po, masayang masaya siya dahil sinagot ko na. Kaya inspirado daw siyang mag-abroad dahil may paglalaanan na siya ng kanyang kikitain. At huwag kayong magmamadali. Kailangan na magkasundo kayo sa mga bagay na kailangan na paghandaan ninyo. Oo nga po, Inay. Ang gusto niya, makapagpapatayo siya ng sariling bahay at makabili ng modernong kagamitan at iba pang pangangailangan para sa katuparan ng aming pangarap na pamilya. Ay, kung gano'n, hindi ka nagkamali ng lalaking mamahalin, anak. Dahil iniisip niya ang kapakanan ng magiging pamilya niya. Naghahanda siya para hindi kayo maghirap sa buhay. Kung kayo ay mag-asawa na, pero kayo ay magtitiis habang nasa abroad si Alan. Ay, pabuti kung mag-a-abroad muna ang nobyo ni Diana para makikinabang din kami ni Ado. Pero alam ko na, may kunti lang ang kinikita ni Ado sa kanyang negosyo na pagbebenta ng baboy. O muna, may malalim kaya tang iniisip. Baka may problema. O sige, sabihin mo sa akin para malutas natin yan. Ay, wala namang problema, Adong. Iniisip ko lang ang sinabi sa akin ni Diana. Ha? Eh bakit? Sinabi naman niya sa'yo na mag-aarawa na siya. At sino ba ang lalaking yon? Ay, hindi pa siya mag-aasawa, Adong. Dahil napag-usapan nila ni Alan na mag-a-abroad pa para makaipon at saka sila pakakasal. Ay, mabuti ang naisipan niya para hindi mahirapan si Diana sa piling ni Alan. Kung dito lang magtatrabaho, eh baka kulang ang sweldo niya. Pero pag pumunta ng abroad, ay sigurado na malaki ang kikitain at madali ang kanyang pag-iipon, di ba? Ay, oo naman, Adong. Kaya maswerte si Diana kung matutuloy sa abroad ang kanyang nobyo at magiging maginhawa ang buhay nila pagdating ng araw at pati tayo ay makikinabang, di ba? O Belen, kumusta na kayo ng asawa mo? Masaya ba ang buhay may asawa? Oo naman, dahil mahal namin ang isa't isa at nagkakasundo kami sa aming ginagawa at maayos naman ang aming samahan na mag-asawa. Mabuti naman kung ganun, kung walang problema. Dahil sa bago pa lang mag-asawa, may mga bagay na hindi magkakasundo. Sa bagay, matagal na din kayong magnobyo bago nagpakasal, di ba? At saka pinag-usapan namin ang lahat para sa aming pagsasama. Kaya wala kayong problema na mag-asawa. Sana magkaroon kayo kaagad ng anak para may papawi ng inyong pagod. Habang maaga pa at bata pa kayo, ay mayroon na kayong aalagaan. Ay, ewan ko. Pero kung pwede lang, ayoko pang magbuntis para magagala pa ako.
Parang hindi ako sanay na makulong sa bahay. Ganito palang may asawa, may pagsisilbihan ka, at kung ano-ano pa. Nako, hindi pa kayo nagtatagal eh. Nagre-reklamo ka na tungkol sa iyong asawa. Talagang ganun. Pinasok mo yan eh. Kaya kailangan ng pagtitiis at pagkakaunawaan sa isa't isa. Siguro ay masasanay din ako. Kaya lang, matagal pa bago ko mapag-aralan ang dapat kong gawin para sa aking asawa. Belen, lagi ka na lang lumalabas ng bahay. Baka may masabi ang iyong asawa dahil pagdating niya dito sa bahay wala ka. Mami, alam naman ninyo ang ugali ko. Hindi ko kaya magpirmi dito sa loob ng bahay. Alam niyo yan. Sana hindi ka pa nag-asawa kung ganyan ang gusto mo. Hindi ka na nahiya. Hindi mo na pinagsisilbihan ng asawa mo. Mami, may katulong tayo dyan na magbibigay sa kanya ng kanyang kailangan kung siya'y kakain. Huwag kang umasa sa mga katulong, iha. May tungkulin kang dapat mong gawin sa asawa mo. Pinagsabihan na kita. Baka pag-awain ninyo ng asawa mo ang ginagawa mo. Pag umaalis ka ng umaga, gabing-gabi ka na umuwi dito. Paano naman, Mami? Naiinip ako dito sa bahay. Wala akong ginagawa. Ay, naku. Sana magkaroon na kayo ng anak para may aalagaan ka. Ilang buwan na kayong mag-asawa at nagsasama. Pero wala pa rin hanggang ngayon. Kung kasing, Mami, huwag niyong sabihin sa asawa ko. Gumagamit ako ng kontraseptibo kaya hindi pa ako nagbubuntis. Ayoko pang matali dito sa bahay, Mami. Ayoko pa. Oh, friend, isasama mo ba ako sa pamamasyal mo? Buti na lang hindi ka pinagbabawalan ng asawa mo. Subukin niya na pagbawalan ako at hihiwalayan ko siya. Akala niya, siya lang ang lalaki dito sa mundo? Marami akong maipapalit sa kanya. Ano? Sobra ka naman. Palitan mo agad? Para kang nagpapalit ng damit yan eh. Kung ayaw mo na, ibabasura mo na, gano'n. Ay, nako, hindi ako martyr, friend. Kung ayaw na niya sa akin, wala akong magawa. Kundi, palitan ko na lang para hindi ako madulungkot. Ang ibig sabihin yan, hindi mo na mahal ang asawa mo? Parang nagsawa ka kaagad sa kanya. Kung minsan kasi ang kulit niya. Ang daming tinatanong. Parang pinapalabas na meron akong katagpo. Friend, hindi ka kaya nagkukulang sa kanya? Dapat gampanan mo ang tungkulin mo bilang asawa. Teka, ano bang kailangan mo, ha? Naku, muntik ko nang makalimutan, friend. Halika at pumunta tayo sa mall dahil nagpadala na ang nobyo mo ng pera para pambili mo ng cellphone para mag-video call ka. At alam mo, hindi siya mainit doon kaya magbihis ka na at bibili tayo ng cellphone mo. Belen, ano ka ba naman? Lagi ka nalang lumalabas ng bahay. Lagi kang gumagala. Ano ang akala mo? Isa ka pang dalaga. Kahit saan, pwede mong puntahan. Herman, wala akong masamang ginagawa. Naiinip ako dito sa bahay. Kaya sumasama ako sa mga kaibigan ko para maglibang. Sana may bawas-bawasan mo ang pamamasyal na yan. Dahil may asawa ka ng tao. Aba, Herman, hindi pwede yan na pagbawalan mo ako sa gusto ko. Ikaw pang pipigil sa akin para maging masaya ang buhay ko? Hindi naman sa ganon, kaya lang araw-araw naman kasi na umaalis ka. Masyadong magastos eh. Paano pag naubos ang ipon natin? Anong kinabukasan ng magiging anak natin? Pambihira ka naman. Siyempre, sinasamantala ko ang paglilibang dahil kung may anak na tayo, di din ako makakagala. Ha? Ganun ba? Pasensya ka na, Belen. Baka masanay ka na sa ganyan na ginagawa mo kasi. Baka hindi mo lang ako maasikaso at ang magiging anak natin. Hindi ko makakalimutan yan. Kaya huwag kang mag-alala. Alam ko ang tungkulin ko bilang asawa mo. Ang bilis naman lumipas ng taon. Ngayon, nasa 3 taon na si Alan sa Saudi. Ano bang chat nito? Basahin ko nga. Lagi na lang nangumusta.
At laging may I love you ang loko. Naku, nasasabik na rin siya sa akin. Oh, Alan, ganun din ako sa'yo. Miss na din kita. Ha? Uuwi na raw siya? At magpapakasal kami agad? Aba, Diana, ano ba yung binabasa mo dyan sa cellphone mo? At nangingiti ka. May magandang balita na sinabi dyan sa binabasa mo. Opo, inay. Si Alan daw. Malapit na siyang uuwi at magpapakasal na kami. Ha? Ganun pa? Ay, tingnan mo nga yan. Parang kailan lang umalis si Alan. Ngayon, malapit nang umuwi. Teka, may ipon na ba si Alan? Opo, inay. Dahil ako naman ang humahawak ng passbook niya, kaya alam ko kung magkano ang pera niya sa bangko. Ay, mabuti naman. Para makapag-asawa ka na anak. At magkaroon na kami ng itay mo ng apo na aalagaan. Nakakaide pag walang bata dito sa bahay. Tama po kayo, inay. Pero alam niyo si Belen, wala pa silang anak ng kanyang asawa. Ayaw pa niyang magbuntis. Ay, hayaan mo na siya. Problema na niya yan. Kung ayaw niyang magbuntis. Pero baka yan pa ang maging dahilan ng pag-aaway nila. O sige, at magluluto na ako ng hapunan natin. Ay, naku friend. Buti at dinala mo ako dito. Nakakainis. Hindi ako makagala ngayon. Bakit naman? Ayaw ba ng asawa mo na lumabas ka ng bahay? Eh, paano kung may gusto kang bilhin? Ang gusto niya kasi, kasama ko siya kung lalabas ako at magpunta ng mall. O ayaw mo yan? Hindi naman kita masamahan eh. Dahil nag-iingat ako, friend. Baka may makakita sa akin na kamag-anak ni Alan. At isusumbong ako na naglalakwat siya. Ang mga taong inggitera ay walang magawa sa buhay, kundi manira ng buhay ng kanilang kapwa. Gaya ko, parang naghihinala sa akin si Herman. Ha? Eh, anong ibig mong sabihin? Tinatanong niya kung sino ang kasama mo, kung gumagala ka? Oo nga eh. Ang hirap pala ng may asawa. Ang daming bawal. Hindi ka makalabas ng bahay kung hindi mo kasama ang asawa. Ikaw talaga, Belen. Talagang ganyan. Mas mahigpit pang asawa kaysa magulang. Eh, syempre, iniisip na papalitan mo siya. Oo nga pala, friend. Uuwi na si Alan at magpapakasal kami kaagad daw. Ha? Talaga? Buti naman, friend. Para matikman mo na ang luto ng Diyos na sinasabi nila. Lupa-luka. Aba, kaalis lang ni inay, bumalik ka agad. Siguro may nakalimutan. Pero, ano ba itong nararamdaman ko? Bigla akong kinakabahan na hindi ko alam kung ano. O kung si inay yan, hindi na siya kakatok. Alam ko na, ang kumpare uli ni Itay at yayayain na naman na mag-inuman silang dalawa. Di bali, bubuksan ko na nga ang pinto para hindi siya maghintay na matagal. Sandali lang, nariyan na. Sino ba? Ha? Alan! Ikaw ba yan? Hindi ko akalain na uuwi ka. Namiss kita. Oo nga eh. Bakit nagulat ba kita? Hindi mo ba alam na ngayon ako darating? Oo, kababasa ko lang ng chat mo eh. Kung daya mo naman, sana sinabi mo para nasalubong kita sa airport. Halika, pumasok ka dito sa loob. Marami akong ikakwento sa'yo. Dito, upo ka dito sa sopa na binili mo. Teka, yung mga bagahe mo nasaan? Nandiyan sa labas. At ipapasok na dito sa pinsan ko. O ano, kumusta ka na? Namiss kita talaga. Ganon din ako, Alan. Naku, hindi ko alam tuloy kung ano ang una nating pag-uusapan. Pero ang gusto ko ay yung plano mo sa iyong pag-uwi. Babalik ka pa ba sa Saudi? Ha? Diana, ito ang unang gabi natin. Masayang masaya ako dahil nahintay mo ang aking pag-uwi. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Alan. Kaya kahit
Matagal na naghintay ako. Isulit naman. Dahil hindi mo ako pinalitan dyan sa puso mo. Oo naman. Ikaw lang ang minahal ko. Salamat at nakapagtiis ka. Ngayon, simulan na natin. Alan, iyong Diana. ako sa gabing ito. Sana, hindi na matapos ang ligayang ibibigay mo sa akin. Siyempre naman, Diana. Ngayon pa na mag-asawa na tayo. At walang magbabawal ano man ang gawin natin. Diana. Diana. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ay, naku, Adog, sobra ka naman. Abay, lasing ka na naman ah. Saan ka naman nakipag-inuman? Ay, hindi naman ako nalasing muna. Kaya nga ubuhay ako dahil bitin yung ininom namin. Kaya, puntahan ko dyan sa kwarto nila Diana para makahingi ng pambili ng alak. Ano? Ay, wag na, Adog. Hindi ka na nahiya. Dahihingi ka pa. Alam mo naman na napuyat sila dahil katatapos lang nagkasal nila. Ay, oo nga. Bilib na bilib yung mga kumpare natin. Dahil ang asawa ni Diana ay isang balikbayan at naging bongga ang kasal nila. Ay, nako, sigurado ko, Adong. Nadagyabang ka na naman sa mga kumpare mo. Lalo na sa mga kainuman mo. Kaya sinusulat ka nila para makahingi pa ng pabili ng alak. Dahil alam nila na maraming pera si Ana, di ba? Ay, tama na, Adong. Sa ibang araw na kayong uminom uli. Gabi na. Kaya wag mo na silang istorbohin para hindi na maistorbo ang tulog nila. Ay, kung ayaw mo na gisingin ko sila, dapat ikaw ang magbigay sa akin yung pera para hindi ako mapahiya sa mga kainuman ko. Dali mo na, bigyan mo na ako. Ano? Ako pa pala ang pagdiskartehan mo. Ay, sige na ga. Para hindi mo na kulitin ang mag-asawa na natutulog na. Good morning, mahal. Kailangan nating maganda at mamasyal tayo para masulit ang aking bakasyon. Ang ibig mong sabihin, babalik ka pa sa Saudi? Ilang buwan ba ang bakasyon mo, mahal? Kung Diana, isang buwan ko lang rito. Kaya kailangan na maging masaya tayo habang nandito pa ako. Sana naman, kahit 2 buwan ang bakasyon mo. Hindi sapat sa akin ang 1 buwan lang eh. Magtiis muna tayo, mahal ko. Kailangan na makapag-ipon tayo para sa ating magiging anak. Gusto kong bigyan kayo ng maging habang buhay. Sana maunawaan mo ako. Sige, kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa. Sa bagay, nakapagtiis ako ng 3 taon. Ngayon pa kaya na mag-asawa na tayo na hindi ako kakabahan na magbabago ka sa akin. Huwag kang mag-alala dahil mahal na mahal kita, Diana. Asahan mo, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Pangako yan. Salamat, Alan. Mahal na mahal din kita. Kaya hindi ko matanggap na mawawala ka sa akin. At sana, tuparin mo ang iyong pangako. Maghihintay ako sa iyo, mahal. Mamilis uli kita, mahal. Belen, may gusto lang sana akong malaman eh. Sana, sabihin mo sa akin ang totoo. At ano na naman ang gusto mong malaman? Ang paghihinala mo sa akin na walang basihan, di ba? Hindi yan ang ibig ko sabihin, Belen. Ilang taon na tayo mag-asawa. Hindi ka pa rin nabubuntis. Ano bang ginagawa mo? Ayokong mabuntis, Herman. Kaya pasensya ka na. Ano? Bakit ka nag-asawa at nagpakasal sa akin? Kung ganyan din pala, ang gusto mong mangyari, sana hindi na tayo nag-asawa. Sinabi mo sa akin na maaga. Akala ko kasi, basta magkasama tayo ay masaya ka na. Kahit wala tayong anak. Mabihira kang babae, oo. Ikaw lang ang babae narinig ko ng ganyan ang rason mo. Na ayaw mo magkaanak tayo. Anong gusto mo, ha? Sa isang babae kung maghanap ng makapagbibigay sa akin ng anak? Ganun ba, Belen? Ha? Gagawin mo yan? Kung hindi ako magbubuntis, Herman? Kung hindi mo ko mabigyan ng anak, siguro, gagawin ko. Kaya hanggat maaga pa,
huwag kang gumamit ng kontraseptibo. Para magbuntis ka. Tandaan mo sinabi kong ito sa'yo. Talagang mambababae ako. Herman? Oh, friend. Buti at naalala mo ako napuntahan dito sa bahay. O bakit nakasimangot ka? May problema ka yata. Oo nga eh. Naiinis ako kay Herman. Akala ko, masaya siya sa aming pagsasama. Pero ang dami niyang kailangan na matupad. Ano naman ang gusto niya? O di pagbigyan mo para hindi kayo nag-aaway. Alam mo, sa mag-asawa, kailangan na magkaunawaan at magkasundo. Magbigayan kayong dalawa. Eh kung ayaw niya, huwag mong gawin. At sa'yo, sabihin mo rin ang gusto mo. Hindi ganun ang nangyayari sa amin. Dahil ayaw kong mabuntis. Aba, nagalit sa akin. Kaya naiinis ako sa kanya. Friend, huwag mong ipagdamot sa asawa mo yan. Kailangan talaga sa mag-asawa na magkaroon ng anak. Dahil yun ang magpapatibay ng iyong relasyon. Ang hirap yatang manganak. Tapos, ang hirap din ang mag-alaga. Ako, wala akong hilig mag-alaga ng bata. Alam mo naman, na nag-iisa kong anak ni na mami at daddy. Hindi na problema ang mag-alaga ng bata. Imposible na hindi ka tulungan ng mami mo. O kaya kumuha ka na lang ng kasambahay para mag-alaga sa anak mo. O di, manulutas ang problema. Ewan ko, kung magagawa ko ang sinabi mo, friend, hindi ko alam. Alan, hindi ba pwedeng dagdagan mo kahit isang buwan pa ang iyong bakasyon? Eh, kulang na kulang isang buwan na pagsasama natin eh. Hindi nga pwede. Tinawagan na ako ng amo ko na kailangan sa susunod na linggo ay makabalik na ako sa Saudi para makapag-ipon tayo. Para sa kinabukasan ng ating pamilya. Nakakainis naman. Ang dali ng bakasyon mo. Sigurado na mamimiss kita. Lalo na kung wala akong katabi sa gabi. Hayaan mo. Hanggat nandito pa ako, ay gabi-gabi nating sulitin ang pagkaligaya para mabuntis ka kaagad. At may aalagaan ka habang wala ako dito. At may mag-aalis ng pagkainip mo. Ang hirap pala pag magkalayo tayong dalawa. Sa bagay, wala akong magawa kundi magtiis na naman. Dahil alam ko naman na para sa maginhawang kabuhayan ang ginagawa mo eh. Oo, Diana. Hindi bale. 3 taon lang yung kontrata ko. At di na ako babalik. Magninegosyo na lang tayo. Buti na lang nasabi mo yan. Gusto ko magkaroon ng tindahan sa harap ng bahay para may paglilibangan ako. Pwede ba? Oo naman, Diana. Ikaw ang bahala. Kung anong gusto mo para malibang ka, ay gawin mo. At lagi kang mag-ingat sa mga masasamang tao, ha? Para hindi ka nila mabiktima. Kung nagpupunta ka sa palengke, halika na. Sisimulan na natin ang ating seremonyas para hindi mo na ako mamiss. Ano? Aba, aalis na pala ang asawa mo. Hindi ka ba sasama para ihatid mo sa airport? Hindi na po, inay. Para hindi ko siya makita na aalis. Baka pipigilan ko pa siya eh. At saka, masama po ang aking pakiramdam. Oh, di magpahiga ka muna. Alam ko naman na ilang araw kayong namasyal. Kaya siguro napagod ka. Tama po kayo, inay. Ang lalayo ng napuntahan namin, mga resort at sa tabing dagat at mga magagandang tanawin ang pinuntahan namin. Ay, nakapaglibang din ako kahit papaano. Ay, ganun ba? Ay, sayang. Kung kaya ko pa sana ang magbiyahe, ay sumama ako sa inyo. Pero hindi bale. Nakikita ko naman sa palabas sa TV. Inay, ano kaya ito? Nanghihina po ako eh. Kung minsan, nahihilo, nagsusuka. Ay, naku, Diana. May ibig sabihin yan. Kailan mo ba naramdaman yan? Teka. Dumating na ba ang buwan ng dalaw mo? Hindi pa rin, inay. 2 linggo nang hinihintay ko pero hanggang ngayon wala pa. Ay, alam ko ng senyalis na ganyan. Baka naglilihi ka na, Diana. Kailangan kong pumunta sa doktor para malaman ko ang aking kalagayan. Kung totoo ang hinala ni inay na naglilihi ako. Saka ko i-chat kay Alan mamaya para mabasa niya.
at lalo maging inspirado sa kanyang pagtatrabaho dun sa abroad. Naku, mahirap palang malayo ang asawa mo. Kung kailangan mo siya, wala kang mapagsabihan ng problema at walang kalambingan sa gabi. Hinahanap ko ang yakap at halik ni Alan. Sana matapos na ang kanyang kontrata para magkasama na naman kaming muli. Mabuti pa, magbibihis na ako para makapagpakonsulta ako sa doktor. Isang buwan ang bakasyon ni Alan. Hindi naging sapat yun sa aming pagsasama. Gusto ko maglibang. Pero paano? Nandito ka pala. Kumusta yung may asawa? Asan siya? Ha? Ikaw pala, Herman. Bumalik siya sa Saudi O ikaw, kasama mo ba si Belen? Hindi. May problema kami. At pinalayas niya ako. Hindi niya kasi pinakinggan ng paliwanag ko eh. Kahit wala naman akong malaking kasalanan. Kaya, tulungan mo naman ako. Diyos ko, hinawakan niya ang aking kamay para akong nakukuryente. Itong nararamdaman ko. Para akong naakit kay Herman. So ano, Diana? Pagbibigyan mo ba ako sa aking kahilingan sa'yo? Juan Herman, baka may masabi ang asawa mo sa akin. Kung malaman niya na pinayagan kita magpalipas ng gabi sa aming bahay. Alam naman niya na umalis na si Alan. Kung gano'n, hihiyain mo ba ako sa gustuhan ko, Diana? Mabuti pa, magpasagasa na lang ako sa boss. Gusto mo bang mamatay na ako? Ano? Diyos ko, wag Herman. Wag mong ituloy ang plano mong iyan. Makinig ka naman sa akin, Wala rin ako mahinga ng tulong eh. Kaya mas mabuti siguro mamatay na lang ako. Ha? Juan, sige. Papayag na akong doon ka magpalipas ng gabi sa bahay namin. Pero kailangan na malaman ng mga magulang ko, Baka manghinala sila na may relasyon tayo. Salamat, Diana. Talagang mabait ka. Mabuti kang kaibigan. Sige, uwi na tayo sa bahay niya. At ang gusto ko payuhan mo ako para alam kong aking gagawin. At hindi ako makapag-isip ng masama. Whoops, teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Ano bang sinabi ni Diana sa'yo, Mona? Bakit gabi na di pa siya umuwi dito? Ang sabi sa akin kanina ay magpapatingin sa doktor dahil naghihina siya at nahihilo. Kaya naghinala ako. Baka naglilihi na siya. Mabuti naman. Kung magkakaroon na tayo ng apo para maalagaan pa natin. Para naman may pakinabang ang ating manugang na sumusuporta sa atin. Ay, tama ka, Sana nga, buntis na si Diana para may magbibigay ng saya sa atin dito sa bahay. Kaya huwag kang mag-alala sa ating anak. Magkakasama na naman niya ang kanyang kaibigan at gumala na naman sila. Oo nga, sana hindi siya magpapagabing masyado para hindi naman siya mapahama. Ay, magkababayanan ay nandito na yun. Ang mabuti pa ay kumain na tayo at nagpaaga tayong makapagpahinga. Siguro naman ay uuwi na rin si Diana dahil alam niya na hahanapin natin siya kung hindi pa siya uuwi dito. Sige, maghain ka na para makakain na tayo. Halika na doon sa kusina at gutom na rin ako. Belen, alas 10 na ng gabi. Pero wala pa yung asawa mo. Ano bang nangyayari sa inyo, At saka, bakit mo pinalayas ang asawa mo, Naiinis na ako sa kanya, Mami. Alam naman ninyo na matagal na kaming nagsasama pero wala pa rin kaming anak. Bakit hindi kayo magpakonsulta sa doktor para malaman ninyo kung sino ang may diferensya? Wala po kaming diferensya, Mami. Siya ang mahina at ang lamig-lamig niya sa akin. Sa palagay ko, ay may ibang babae sa buhay niya. Iha, baka naman hinala mo lang yan. Matino namang lalaki si Herman. At wala akong nahalata sa kanya na may ibang babae sa buhay ni Herman. Para sa inyo ay wala. Pero ako na asawa niya, parang nararamdaman ko na may babae siya.
Kung ganun, magmanman ka para matuklasan mo kung meron. Mahirap yung naghihinala ka na wala kang ebidensya. Talagang maghanap ako ng ebidensya, Mami. Pag nalaman ko na may ibang babae na kinahuhumalingan niya, makikita niya kung ano ang gagawin ko sa kanya. Dito ka muna sa kubo dito sa likod ng bahay namin, ha. Titignan ko kung tulog na sina inay at itay. Saka tayo papasok sa bahay namin. Sige, iintay na lang kita. Dito ha. At salamat ulit sa tulong mo sa akin, Diana. Hindi ko makakalimutan ito. Oo na, basta. Huwag ka nang magsasalita, ha. Baka marinig ka pa ni itay. Mabuking tayo na magkasama. Sige na, umakit ka na sa bahay niyo. Para malaman mo kung gising pa yung mga magulang mo. Okay. Huwag kang mag-alala. Maghahanda ako ng alak para mabawasan ng konti ang iyong problema. Dahil ayokong uminom ka dun sa restaurant. Malasing ka. Hindi kita kayang alalayan pag uwi tayo doon sa bahay namin. Mas mabuti ang naisipan mo, Diana. Talagang gusto kong uminom ng alak para makalimutan ko ang aking problema sa asawa ko. Si inay, hindi pa pala natutulog. Hindi bale. Papapasukin ko na sila sa kwarto nila itay para makakuha ako ng alak doon sa cabinet at pulutan doon sa ref. Inay, gising pa pala kayo. Hinihintay niyo ba ako? Ay, oo naman, Diana. Nauna na kita'y mong natulog at ako na ang naghintay sa iyo. Ganun po ba? Kwan po kasi, pasensya na kayo kung ginabi ako. Nakita ko kasi yung isa kong kaibigan at niyaya niya ako, nag-blow out. Dahil hindi ko siya naimbita noong kasal namin ni Alan. Ay, ang akala namin ng itay mo ay kasama mo si Belen at gumala naman kayo. Hindi po si Belen ang kasama ko. Sige na inay, matulog na kayo. At ako nang bahalang magsasarado ng pintuan. At kukuha ako ng mamemerenda doon sa ref. Sige anak, mauuna na akong matulog at inaantok na ako. Bahala ka na dyan, ha? Sige po inay. Ayan na ang inay. Kailangan ko munang ipasok ang mga kailangan na alak at pulutan bago ko tawagin si Herman. Sana hindi mahalata ni na inay at itay na may kasama ako sa kwarto namin ni Alan. Mabuti na lang at hindi na masyadong nagtanong ang inay. Kaya pupunta na ako sa kusina at kunin ko sa cabinet ang alak na kailangan ni Herman. Pwede ba, Herman? Tama na, dahil nakalahati mo na ang alak na nasa bote. Lasing ka na Hindi pa naman masyado, Diana. Pero sige, susundin ko yung gusto mo para di ka naman puyat. Nakakaya naman sa'yo. Hayaan mo, pupuntahan ko si Belen. Kunwari, wala akong alam sa ginawa niya sa'yo. Pag nagsabi siya, saka ko payuhan na wag niyong sirain ang relasyon niyong mag-asawa. Wala na akong pakialam sa kanya. Wala siyang kwentang babae. Dahil ayaw niyang magbuntis. Ano? Bakit pa siya nakipag-asawa? Kung yan pala ang plano niya, na di magkaanak. Paano kayo sa inyong pagtanda? Sino ang mag-aalaga sa inyong dalawa? Hindi nang iniisip ko Pero hindi niya ako pinakinggan Kung ano raw ang gusto niya, siya ang masusunod. Ay, naku. Wala na akong masabi sa kaibigan kong yun. Bakit kaya ganun ang paniniwala niya, no? Ayaw niyang magkaanak? Sinabi ba sa'yo ang dahilan? Ayaw daw niyang mahirapan na mag-alaga ng anak. At ayaw niyang makulong sa bahay. Ano? Talagang hindi umuwi yung asawa mo, Belen. Ano ba ang plano mo? Hahanapin mo ba siya? Opo, Mami. Salamat at naliwanagan po ako sa inyong payo. Kaya dapat ko muna siyang pagbigyan kahit isang anak lang. Oo naman, Iha. Ikaw ang kawawa kung wala kang anak. Hindi naman habang buhay na nandito ako sa mundong ibabaw. Sino ang makakasama mo kung pabayaan mo lang ang iyong asawa at hindi kayo magkakabalikan? Kaya pupuntahan ko si Diana
at magpapasama ako sa kanya, baka kilala niya ang kaibigan ni Herman na pwede niyang puntahan. At sana, maunawaan ako ni Herman, Mami. Oo, Iha. Alam kong napahiya lang si Herman. At alam ko na mahal ka niya, Iha. Kaya hanapin mo siya. At humingi ka ng tawad sa ginawa mong pagpapalaya sa kanya. O sige na, Iha. Pabilis ka na. At magpasama ka kay Diana para hanapin mo ang asawa mo. Sana bumalik na siya dito. O ano mo na? Umuwi ba rito si Diana? At saan daw siya nagpunta? Ay, oo, Adong, umuwi. Mga 1 oras din ako na naghintay. At tinanong ko kung saan siya naggaling. At ang sabi niya, ay nakita raw siya ng isang kaibigan. At niyaya si Diana na mag-blowout dahil hindi naimbitahan ni Diana noong ikidasal. Akala ko kung saan na siya napadpad. O bakit hindi pa siya gising? Akala ko hindi siya napuyat. Paano hindi mapupuyat? Tumawag na naman yung asawa niya. Matagal yata silang nag-usap kagabi. Oh, bakit mo siya hinahanap? May kailangan ka na naman, ano? Hihingi ka ng pera? Sino pang hihingan ko? Kundi siya lang. Dahil siya ang may hawak ng pera na kinikita ng asawa. Hay, Adong, huwag kang masyadong gahabad sa pera. Sinasayang mo lang ang hinihingi mo. Dahil pinambibili mo ng alak para mapainom ang mga lasenggero. Siyempre noon, ako ang pinapainom. Kaya ngayon na may pera ako, o di, paiinumin ko rin sila. Ay, ano bang akala mo sa sarili mo? Mayaman ka na. Nakikinabang ka lang sa maging habang buhay ni Diana. Kaya magtipid ka naman. Ay, aba, ang aga pa'y may kumakatok. Sino kaya itong dumating? Baka naman ang kumpare ni Adong at iimbitahan na naman siya. Sandali lang, Darian na. Sino ba ang... Ay, ikaw pala, Belen. Ang aga mo naman. Saan ba kayo pupunta ni Diana? Hindi pa siya gising eh. Pwede po ba siyang makausap, Aling Mona? May importante lang po akong sasabihin sa kanya. Ay, ganun ba? O sige, pumasok ka muna dito sa loob at halika. Sige, maupo ka muna ha. Salamat po. Sige, diyan ka muna sa sopa at pupuntahan ko siya sa kanyang kwarto. Opo, Aling Mona. Ayan na si Aling Mona. Naku, nakakahiya yata. Ang aga ko naman na pumunta rito. Pero kailangan ko siyang tulong ni Diana. Bakit ko naman kasi pinalaya si Herman? Tapos, nagtampo. Kaya dapat lang nahanapin ko para humingi ako ng tawad sa kanya. Ay, umaga na pala. May pinagtulong ni Hernan. Buti na lang at sobrang kalasingan. Kaya muntik na akong magkasala sa aking asawa at kaibigan. Hindi pwede na malaman ni Belen na dito ko pinatulog sa kwarto namin ni Alan ang asawa niya. Sana'y gumising na si Herman para makauwi na siya sa bahay nila ni Belen. Ay, Diana, gumising ka na dyan. May naghanap sa'yo at kailangan ka niya makausap. Ha? Sino naman kayong isturbo yan? Ang aga-aga nagpunta rito. Inay! Sino bang andyan? Di niyo ba sinabi sa kanya na natutulog pa ako? Ay, halika na. Lumabas ka na dyan. Dahil ang kaibigan mong si Belen ay kailangan ka niyang makausap. Importante raw. Ha? Diyos ko! Si Belen? Ano gagawin ko? Ano? Ay, nako. Ang aga naman ni Belen na pumunta rito. At ito naman si Diana. Bakit hindi naman siya lumabas kagad? Ano pa kayang ginagawa niya doon? Alam ko naman nagising na siya. Baka naman tinatamad na bumangon at nandun lang. Sa bagay, napuyat siya kagabi. Dahil siguro tumawag na naman si Alan. Ay ano kayang sasabihin ko kay Belen? Sasabihin ko ba na tulog pa si Diana? Ay pero, paano kaya ito? Sabi niya, importante na makausap niya si Diana.
Bakit? May problema ba si Belen? Ay, dako. Ang baga. Batang ito, oo. Kung kailan may asawa na, saka nagkaroon ng problema. Pero si Diana, puti na lang. Matino ang kanyang asawa, kaya wala siyang problema. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Diana, gumising ka na. At may naghanap sa'yo. Gusto ka niyang makausap. Sino ba yan, inay? Ang aga-aga naman na pumunta rito. Ano bang kailangan niya? Kayo na ang mag-usap. Nandito si Belen. Kaya lumabas ka na dyan para matulugan mo kung ano ang problema niya. Ha? Diyos ko. Herman, gumising ka. Nandito yung asama mo, dalian mo. Herman! Lumundag ka dyan sa bintana. Masakit Herman! ang ulo ko eh. Anong gagawin natin? Baka malaman niya na nandito ka. Delikado. Manghihinala yung asawa mo. Masisira ang aming pagkakaibigan. Mabuti Sige pa na. eh. Lumabas ka na sa kwarto. Dito muna ako sa silong ng kama. Nagtatago ako para hindi niya ako makita. Sige. Dalian mo na. Baka biglang pumasok dito. Dalian mo. Diana, pwedeng pumasok dyan sa kwarto mo? Sandali lang, Belen. Lalabas na ako. Ihintayin mo na lang ako dyan sa salas. Diyan na tayo mag-uusap. Sandali lang, ha? Ang laki ng problema ko, friend. Nag-away kami ng asawa ko at pinalayas ko siya. Ha? Ganun ba? Ano bang dahilan? Sabihin mo sa akin, para alam ko. Ayaw ko na magbuntis pa at nagalit siya. Parang matabang na ang pagkikitungo niya sa akin. Kaya inaway ko. At ang hinala ko ay may ibang babae sa buhay niya. Ano? Sandali. Bakit may dala kang bag? Saan ka pupunta niyan? Magbabakasyon ka sa Maynila? Hindi, friend. Hindi pwede na tumayo ako. Kaya pwede bang makitira dito sa bahay niyo? Habang hindi pa nalulutas ang problema namin ni Herman. Ano? Dito ka titira sa amin? Friend, Sige, kung hindi ka papayag, mas mabuti na magpakamatay na lang ako. Ay, Diyos ko, wag, friend. Ang mabuti pa, pag-usapan natin ang iyong problema. Ano ba yung aking gagawin? May dala siyang bag. Baka malaman niya na nandito si Herman. Alam ko na. Doon ko muna siya patutulugin sa isang kwarto para hindi niya makita si Herman. Halika, Diana. Dito tayo mag-usap. Buti naman nakalabas ka doon sa bahay ninyo. Bakit dito tayo mag-uusap, Herman? Model ito. Natatakot ako. Baka makakita sa atin. Huwag ka mag-alala. Dahil tinakpan mo naman ang mukha mo eh. Bago ka pumasok dito. At hindi tayo mas nagsabay na pumasok. Kundi, hinintay lang kita sa kwartong ito. Ano bang pag-uusapan natin, Herman? Kailangan kong magmadali dahil nasa bahay namin si Belen. At nagpaalam ako kay inay na nasinabihan ko na may pinabibili sa akin na gamot. Ano? Bakit ka ng dahilan? Nandun ba si Belen sa inyo? Oo, at ang sabi, makikitira muna daw doon hanggat hindi nalulutas ang problema ninyong dalawa. Sana, balikan mo ng iyong asawa, Herman. Napakabuti mo, Diana. Bakit hindi kita agad nakilala? Nasa iyo ang katangian ng isang babaeng hinahanap ko. Nagsisisi ako ngayon. Bakit ko pinakasalan si Belen? Alam mo, Diana, type kita mula nang makilala kita. Herman, Diana. Bitawan mo ang kamay ko. Gusto kong makalimot dahil sa malang loob ko sa aking asawa. Herman,
Bitawan mo ako. Diana. Huwag. Diana. Oh, Diana. Diana. Pagbigyan mo ako. Hindi ko mapigilan si Herman sa ginagawa Alam kong niya. may At damdamin ka rin para sa akin. Hindi ko na mapigilan sa sarili ko. Oh, Diana. Bahala na. Oh, Diana. Buti naman at nadatnan kita dito sa paradahan. Ano ba talaga ang problema ninyo ni Belen, ha? Wala sa akin ang problema. Kundi nasa kanya. Nalulugi ng aming negosyo dahil sa mga kakompetensya. Lagi na lang mainit ang ulo niya. Bakit daw malamig ka na sa kanya? Gusto na raw na magkaroon kayo ng anak. Para may apo na ako. Pero hanggang ngayon, wala pa. Mami, kung nagtatabi kami, ang dami niyang sinasabi. At may hinala pa siya. Pinagbibintangan ako na may ibang babae daw ako. Kung ganun, sabihin mo sa akin ang totoo. Talaga bang walang ibang babae sa buhay mo? Kuwan, Mami. Wala. Siguro kaya niya sinasabi na nalalamig na ako sa kanya. Dahil lagi kong iniisip na palugin na yung negosyo namin. Kung yan ang problema, huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayo. Bibigyan ko kayo ng ipupuhunan ninyo. At ibang negosyo ang paglaanan ninyo. Salamat, Mami. Parang matabang ang sagot mo sa akin, Herman. Ayaw mo ba? Gusto ko, Mami. At inuulit ko po. Salamat. Herman, kailangan na balikan mo na si Belen. Hinahanap ka niya. Sana magkaunawaan na kayo. Pero Diana, ikaw na ang mahal ko. Hindi si Belen. Pati ko naramdaman ang kaligayahan na hinahanap ko. Sana, ituloy na natin ang relasyon nating dalawa. Kailangan kita sa buhay ko, Diana. Herman, alam mo naman na may asawa ko. At minsan na tayong nagkasala sa ating mga asawa. Kaya pwede ba? Tigilan na natin ang pagkikita natin, lihim. Bakit, Diana? Hindi ka man nasisiyahan? Nung tayo magkasama sa motel? Alam mo, Herman, hindi lang ako naging kontento noon kay Alan. Dahil ilang buwan lang kaming nagsama. Kaya hinahanap ko yung aming pagtataling. Pero hindi ibig sabihin nun na ituloy natin ito. Kundi habang maaga pa iputuloy na ang anumang nating nangyari sa atin. Mahal ko ang asawa ko na naghihirap na nagtatrabaho sa ibang bansa para mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Kaya pwede ba? Layuan mo na ako at balikan mo na lang ang kaibigan kong si Belen. Sige, Diana. Pumapayag ako sa gusto mong mangyari. Ayaw kong magalit ka sa akin, pero huwag mo naman sana akong pagbawalan. Kung gusto kitang makita, makausap. Pwede ba yun? Sige. Basta wag mo nang banggitin ang nangyari sa atin. Dahil hindi na pwedeng maulit yun. Diana. Diana, anak, itatanong ko lang sana sa iyo. Kailan magpapadala ng perang asawa mong si Alan? Baka sa susunod na buwan magpapadala, Itay. Bakit po ba? Siyempre naman, anak. Bigyan mo ako, ha, para mapasaya ko ang aking mga kumpare. Sige po, Itay. Huwag kayong mag-alala. Basta natanggap ko ang perang padala niya, bibigyan ko kayo ng pera. Teka nga pala. Noong nakaraang gabi, parang may narinig ako na kausap ko. Sino ba yun? Ha? Kwan po, Itay. Wala yun. Baka nananaginip lang kayo.
Oh, Diana, ano bang nangyayari sa'yo? Wala po, Itay. Siguro, nalamigan lang ang tiyan ko. Diyos ko, nagbunga yata ang ginawa namin ni Herman. Sana hindi totoo ang hinala ko. Kailangan na magpa-check up ako para malaman ko kung ano ito. Oh, ano yung nararamdaman mo, Diana? Baka may apo na kami ng inay mo. Itay, mamaya po, magpapatingin ako sa doktor. Baka totoo ang sinabi ninyo na magkakaapo na kayo. Ganoon ba? Dapat na magsaya ka. Pero bakit parang nag-aalala ka? Masaya naman po ako, Itay. Dahil magkakaroon na kami ng anak ni Herman, ni Alan pala. Sige anak, pumunta ka sa doktor para malaman mo ang iyong kalagayan at marasitahan ka ng kailangan na bitamina. Medyo halata na rin ang tiyan mo, Diana. O ano, naibalita mo na ba kay Alan na buntis ka na? Opo, Inay. At ang saya-saya niya. Kaya sinabihan ako na lagi daw ako mag-iingat para maging malusog daw ang aming anak. Ay, totoo yan, Diana. Hindi ka rin pwedeng magdala ng mabigat. Kaya dahan-dahan ka lang sa mga kilos mo. Ay, hindi bale. Nandito ako para turuan kita na mga dapat mong gawin. Habang nagbubuntis ka. Salamat po, Inay. Malaking tulong ang ginagawa ninyo para sa akin. At sana, maging mahaba pa ang buhay ninyo dito sa mundo. Dahil kayo lang ang inaasahan ko. Kung magkakaroon man ako ng anak, kasama ko kayo na mag-aalaga sa kanila. Ay, oo naman. Alam mo, sabik ako sa mga bata. Dahil nag-iisa ka lang na anak namin ng itay mo. Kaya ikaw din ang aming asahan. Mag-aalaga sa amin kung kami ay matatanda ng itay mo. Aba, friend, malaki na rin ang tiyan mo, no? Siguro, malapit ka ng mga anak. Oo, friend. Medyo magbigan na rin eh. Ganito pala kahirap ang magbuntis. Halos hindi ka makakilos ng mabilis. Saka maraming bawal para hindi ako makunan. Friend, kailangan mo na rin magkaroon ng anak para may mag-aalis ng iyong pagkainip kung may aalagaan kang anak. Sana nga. Pero bakit ganito, friend? Kung kailan na gusto ko nang magkaanak, ay hindi kami makabuo ni Herman. Ano kayang dahilan? Ang mabuti pa, manalangin ka, friend, para makahiling ka sa Diyos. At alam ko na ibibigay sa'yo. Baka naman, ang sira na ang mga cells ko. Dahil sa kontraseptibo na ginamit ko. O kaya, parusa nito. Dahil pinagdamutan ko si Herman na ang gusto ay magkaroon kami ng anak. Kaya nasobrahan ko ang paggamit ng pangontra sa pagbubuntis. Ha? Ewan ko lang kung naapektuhan ang iyong matris. Ay sana, huwag mong isipin na ganyan. Basta, subukan lang ninyo ni Herman. Baka sakali, magbuntis ka rin. Naku, ang laki na ng inaanak ko, ha? At mana sa ninang sa ganda, di ba? Friend, pwedeng pakialagaan si baby. Maghahanda ako ng ating merienda. Okay, sige. Ako nang bahala sa inaanak kong ito. Mali ka na, baby. Hindi niya alam na si Herman ang tunay na ama ng aking anak. Paano kaya to? Kung malaman niya ang totoo, anong gagawin ko? Tulungan na kita na maghanda ng merienda. Diyos ko, bakit ka lumapit sa akin? Baka makahalata si Belen. Ang tagal hindi na tayo lumabas. Mag-iisang taon na, bata. Ang gusto ko naman magkita tayo ulit sa dating motel na pinuntahan natin. Nag-aalala ako. Baka malaman ni Belen na ikaw ang tunay na ama ni baby. Hindi si Alan. Huwag kang mag-alala. Wala nang problema dyan May tiwala na ako sa akin si Belen. Kaya, libre na naman tayo na magkita sa labas. Ano? Gusto mo ba o hindi? Makulit ka talaga. Sige na nga. Oh, kailan tayo lalabas? Sabihin mo ka agad para makapaghanda ako at makagawa ako ng paraan
kung ano ang idadahilan ko kay inay pag aalis ako ng bahay. Whoops! Teka lang, bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Nakakainis. Talagang sinasagad niya ang pasensya ko. Walang hiya ka, Herman. Oh, Belen. Ano ba naman ang nangyayari sa'yo? Mainit na naman ang ulo mo. Hayop na Herman na yon. Hayop siya, Mami. Bakit, ha? Ano ba kayo? May problema na naman kayong dalawa? Hindi ko pa masasabi sa inyo, Mami. Gusto ko munang malaman ang totoo sa ipinarating sa akin na may masamang ginagawa si Herman. Ano? Sige na, Iha. Sabihin mo na sa akin. Baka matulungan pa kita. Gusto ko munang manmanan si Herman, Mami. Sana hindi nagkamali ang nagsumbong sa akin. Kung mapatunayan ko, baka makapatay ako ng asawa. Diyos ko naman, Iha. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Hulahin mo siya sakto. At saka mo siya kasuhan para mabigyan ng leksyon. Asan na ba yung apo natin muna? Ako naman ang mag-aalaga para walang masabi sa akin si Diana. Ay, hayon sa kanyang crib. Natutulog pa. Ang himbing nga nagtulog dahil pinaliguan ko at saka busog siya. Ay alam mo muna, nakakatuwa ang apo natin. At mana kay Diana ang mukha niya. At ang daming pumupuli sa apo natin dahil musmus pa lang ay makikita na bibo siya. Ay, oo, Adong. Kaya masaya tayo dahil sa batang yun. Sana, pagdating ng itay niya, ay mas lalo na matutuwa pag nakita niya ang kilos ng bata. Ay tama. Ay sigurado pag nagbakasyon siya, ay baka ayaw na niyang bumalik sa Saudi pag nakapiling niya ang anak. Ay, siyempre naman, ang anak ang nagpapatibay ng relasyon ng mag-asawa. Kaya sigurado na malilibang si Alan sa pag-aalaga sa anak niya pag uwi niya dito sa lugar natin. At may pasalubong na naman tayo dahil hindi natin pinapabayaan ang mag-ina niya. Ay, siyempre naman, anak natin si Diana. Kaya dapat lang na alagaan natin para sa pagtanda natin ay hindi rin niya tayo pababayaan. Ganun yun, Adong. Oh, Herman, wala ka bang lakad ngayon? Baka hinihintay ka na ng mga barkada mo para magsaya. Wala namang nagyaya eh. Kaya dito muna ako sa bahay. Magkapagpahinga tuloy. Para pag-isipan kung ano mabuting gawin sa sinabi ni Mami sa akin na bibigyan naman ko ng pampuhunan para sa negosyo. Yun ba ang iniisip mo? Walang ibang inaalala? Yung malapit sa puso mo? Ha? Bili naman, anong ibig mong sabihin? Parang may gusto ko yata ipahiwatig sa tono ng pananalita mo. Juan, wala naman. Baka meron ka ko. Hindi ko alam. Hindi mo naman sinasabi sa akin ang lahat ng lakad mo. Wala akong ginagawang masama, Belen. Kaya, pwede ba? Tumigil ka na sa panghinala mo. Dahil wala kang mapapala sa ginagawa mo yan. Hindi mo man amin ay humanda ka. Hindi ako titigil hanggat di ko kayo mahuhuli sa akin. Maghintay ka lang, Herman. Bakit bigla kang tahimik dyan? Ano bang iniisip mo? Pwede bang sabihin mo? Para hindi ako nagiging tanga. Inay, kayo muna ang bahala sa anak ko ha. Dahil may pinadala si Alan. Kukunin ko dun sa mall. Ay, sige anak. Kami na lang ng itay mo ang mag-aalaga. At alam mo ba, dako, tuwang-tuwa ang itay mo pag nilalaro si baby, Mary Joy. Ganun ba, inay? Huwag kayong mag-alala. Kukunin ko lang yung padala ni Alan. Ano bang gusto niyong pasalubong, inay, para bilhin ko? Ay, ikaw na ang bahala, anak. Lahat ng gusto ko ay nabili mo na rin. Ewan ko lang sa itay mo. Ang importante naman sa akin ay ang ating pabubuhay na maginhawa. Kaya sana,
huwag kang gagawa ng ikasisira ng iyong pamilya, ha? Ha? Ay, kwan po, inay, opo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sisirain ang tiwala ng asawa ko. Oo naman, anak. Dahil malaki ang tulong niya sa ating pamumuhay. Naghihirap siya doon sa abroad. At tinitiis niya ang pagkakalayo ninyo para matupad ang pangarap niya na mabigyan kayo ng pamilya niya ng magandang kinabukasan. Opo, inay. Sige po, alis na ako para makauwi ako kaagad bago magdilim ang paligid. Sige po, inay. Alis na ako. Bakit mo ba ako tinawagan? Nag-aalala na ako, Herman. Baka mabukit tayong dalawa ni Belen. Yan ang dahilan eh. Kaya pinapunta kita dito. Kailangan tayo mag-ingat. Dahil kanina, nagparinig na sa akin si Belen. Para bang meron na siyang alam sa nangyari. Ha? Ang ibig mong sabihin, may nagsumbong sa kanya? Anong gagawin natin? Dapat na maglaylong muna tayo sa pagkikita natin. At kailangan na sa ibang lugar tayo magkita. Yung malayo dito. Kaya, mag-isip ka ng paraan. At kung anong idadahilan mo para makalabas ka sa bahay niyo. Alam mo ba, lagi akong sinasabihin na inay na huwag ko raw sisirain ang tiwala ni Alan at ang karangalan ng pamilya. Alam mo, Diana, parang hindi ko na kaya mawala ka sa buhay ko eh. At parang nawala na rin ang pagmamahal ko kay Belen. Dahil hindi niya ako mabigyan ng anak. Oo nga eh. Ano bang ginagawa niya? Hanggang ngayon hindi mabuntis-buntis ang Belen na yun. Hindi ko nga siya tinatanong eh. Dahil mag-aaway lang kaming dalawa. Kaya kung ano yung gusto niya, hinahayaan ko na lang. Kaya hindi mo na tayo lalabas. Pero tatawagan kita para magkausap tayo. Alam mo ba, natatakot na ako sa ating ginagawa. Ano kaya kung putulin na natin ang ating relasyon, Herman? Oh, Belen, saan daw pupunta yung asawa mo? Baka may katagpo siya. Hindi ko alam, Mami. Kung totoo na yung kaibigan niya ang tumawag sa kanya. Dahil hindi ko naman narinig. Bakit hindi mo siya sinundan? Para malaman mo kung totoo na may tumawag sa kanya na kaibigan niya. Tinatamad po ako, Mami. Hayaan ko muna sila. At may pagkakataon na mahuhuli rin sila. Nag-iipon lang ako ng ebidensya, Mami. Ganun ba? Ay, naku, Iha. Malas mo naman sa asawa mo. Hindi pa kayo nagkakaroon ng anak. Tapos may ibang babae sa kanyang buhay. Baka nagkaanak na siya sa ibang babae. Hindi mo lang alam. Kung mapapatunayan ko ang sinasabi ninyo, Mami, talagang makukulong sila ng babae niya. Akala nila ay hindi ko alam. Pero may inutusan ako na magmanman sa kilos nila. Ano? Bakit kaya? Hindi ko makontak ang cellphone ni Alan. Ano kayang nangyari? Baka naman busy siya sa trabaho niya. Gaya ng dati. Lagi niya akong tinatawagan. Lagi niyang sinasabi na miss na ako. Hindi kaya may nahanap na siyang iba. Pinagpalit na niya kaya ako. At yung pinapadala niya, malaking nabawas. Hindi ko na nakakausap yung asawa ko kung bakit ganun ang padala niyang pera. Hindi kaya nanghihinala na siya sa akin dahil may nagsusumbong sa kanya. Pero madalang naman kaming magkita ni Herman Noong nakarang linggo, 2 beses, sinabihan ako ni Herman na kailangan na maging madalang kaming magkita dahil naghihinala na daw si Belen sa kanya. Anong gagawin ko? Ano? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Dayada, anak. Bakit malungkot ka na umuwi dito sa bahay? Ano bang nangyari? Sabihin mo kung ano ang problema mo.
Kuwan po kasi, inay. Nagtataka lang ako kung bakit maliit na ang pinapadala sa amin ni Alan. Tinatawagan ko naman siya pero hindi ko siya makontak. Ano? Alam mo, anak, may naririnig ako sa usapan dyan sa mga marites. Nakikita ka raw na may kasamang ibang lalaki. Ha? Kung ganun, inay, may naninira sa akin. Pero bakit hindi ako kausapin para alam ko kung ano ang ipinarating sa kanya? Alam mo naman, ang mga inggitera gagawin ng lahat para masiraan ka. Kaya mag-ingat ka, anak. Baka maniwala sa kanila ang asawa mo. Sigurado, naniwala na sila, inay. Bakit hindi niya pinadala sa akin yung sahod niya na iniipon ko sa bangko? Anak, baka naman, hindi ka na makakuha ng pera na nasa bangko at hinarang niya. Huwag kayo mag-alala, inay. Nasa pangalan ko naman ang perang nasa bangko kaya hindi niya pakikialaman yun. Ganun ba? Ay, salamat naman. Kaya kailangan nating magtipid sa ating gastusin. Baka hindi na siya magpapadala sa iyo dahil sa taong naninira sa iyo, Diana. Mona, asan ba si Diana? Pupunta na ba siya sa bayan dahil may pangako siya sa akin Alam ko na yan, sigurado ako na hihingi ka na naman ng pera para mapainom mo na naman ang barkada mo, di ba? Siyempre, dapat na maglibre ako ngayon dahil may pera si Diana at bibigyan niya ako para wala naman silang masabi sa akin. Ay, nako, ikaw talaga, Hindi ka na nagsasawa sa pag-inom ng alak. Baka naghahanap ka na ng sakit ng iyong katawan. Bahala ka. Total, ikaw naman ang maghihirap. Hindi naman sobrang iniinom ko muna, kundi kunti lang para makatulog ako agad. Ay, huwag ka nang sinugaling, Dahil nung isang araw, ay gumapag ka sa daan na pauwi dito. Paano naman kasi? 3 yung naglibre ng alak. Tapos ang dami pang masasarap na pulutan, kaya napainom ako ng todo. Ay, nako. Kung hindi mo ko pakikinggan sa mga sinasabi ko sa'yo, pag nagkasakit ka, yung mga kainuman mo ang mag-aalaga sa'yo. Hemman, paligayahin mo ako ng gusto. Nakakabalik ko talaga. Hemman. Nababalik ako sa'yo. Hemman. Hayop kayo! Hayop! Belen! Walang hiya kayo. At ikaw, Herman, itong sa'yo. Belen, magpapaliwanag ako. Pakinggan mo muna ako. Magpapaliwanag ako. Belen, magpapaliwanag ako. Wala na kayong dapat ipaliwanag. Nahulihan namin kayo sa akto. At ito ang tandaan mo, Herman. Ididimanda ko kayo. Huwag, Belen. Baka makarating sa asawa ko. Maawa ka naman sa akin. Patawarin mo ako. Tagal mo na akong niloloko, Diana. Kaya magsama kayo ng lalaki mo. Alan! Nandito ka na! Diyos ko! Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng tiwala ko. Hindi sana ako maniniwala sa isinumbog sa akin. Yun pala, totoo. Kaya mula ngayon, magkalimutan na tayo. Hindi, Alan! Hindi! Patawarin mo ako! Alan! Hindi ko akalain na mahuli kami sa akto ni Belen at Alan. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil sa kahihiyan, nasira ang estado namin ni Alan. Ganon din sila Belen at Herman. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang nangyari. Kung pwede, lulubog ako sa kahihiyan. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Diana. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.